Bakit daw kailangan pa kumuha ng building permit? Ito pa ang talakayan natin. Meron pong 5 kahalagahan kung bakit tayo kumukuha ng building permit. Good evening po sa ating lahat. Ngayong gabing po, pag-usapan naman natin yung mga tanong na ano nga ba yung kahalagahan ng building permit sa pagtatayo ng ating mga construction projects. Ito po ang madalas pagtalunan ng mga lot owners, homeowners, sa mga nagpapatayo ng mga construction projects, lalo sa mga bahay nila, yung mga nagpapa-renovate, nagpapa-demolish. Bakit daw kailangan pa kumuha ng building permit? Ito pa ang talakayan natin. Meron pong 5 kahalagahan kung bakit tayo kumukuha ng building permit dito sa Pilipinas. Ang batas po natin sa National Building Code of the Philippines, or the PD 1096, ito po ay nag-uutos na dapat lahat ng mga construction projects po natin, lahat ng mga demolitions, major renovations po, kailangan po sa ilalim ng batas, kailangan natin kumuha ng building permits sa iba't ibang kadahilanan at kahalagahan. Mayroon tayong 5 kahalagahan na pag-uusapan ngayong gabi na to, mga ka-civil. Ang una po, yung legal na pahintulot. Ang building permit ay opisyal na dokumento na nagpapatunay na ang proyekto ay aprobado ng Office of the Building Official o OBO. Ang bawat municipality po natin ay meron po tinatawag na Office of the Building Officials. Sila po yung sumasala ng ating mga permits o mga requirements sa pagtatayo po ng mga structures. Sila yun po yung nagbibigay o nagre-release ng ating mga permits na kung saan magiging legal po ang ating pagtatayo ng mga struktura. Saan nga ba kailangan? Gaya po ng nabanggit ko, kinakailangan ito para sa mga new construction projects, major renovations, structural alterations, demolitions, at change of use ng isang gusali. Lahat po ng nabanggit ko, kapag po ganun ang ipapagawa nyo, ipapatayo nyo ang gusali, at mga construction projects, obligado po tayo. Obligado tayong kumuha ng building permit para maging legal po ang pagpapatayo ng ating mga gusali. Pangalawang kahalagahan po ng pagkuha ng building permit, ito po ay tinitiyak yung kaligtasan ng bawat tao ng publiko. Tinitiyak na ang disenyo, materyales ay sumusunod sa structural, electrical, sanitary at fire safety standard. Lahat na po ng iyon na nabanggit ko, may kanya-kanyang standards o codes na sinusunod. Lalo na po pagdating sa structural. Kinakailangan dumadaan sa structural analysis. Lahat ng mga gusaling itatayo, lahat ng mga bahay na ipapatayo po ng ating mga homeowners, at may-ari ng mga construction projects. Dahil kinakailangan po kumukuha tayo ng mga professionals, i-design po yan ng arkitekto, i-design ng structural engineers, mga professional electrical engineers, professional mechanical engineers, master plumbers, para masigurado po natin na lahat ng ating design, lahat ng ating drawings ay nasusunod yung standards and codes na nakalagay sa ating mga safety standard. Kasi yung mga professionals po natin, yan po yung pinag-aaralan nila para masigurado nilang tama at sumusunod sa mga codes and standard lahat ng itatayo at dinidesign natin mga proyekto. Pinipigilan po nito ang mga aksidente at pinsala na dulot ng maling pagkakagawa ng gusali. Yung iba po kasing pagkakagawa ng gusali, minsan po, it is based from experience. Hindi minsan na isasaalang-alang yung mga soil investigation report natin, yung mga soil testing po natin, yung mga hydrologic test natin na tinatawag, Dahil doon sa mga karanasan ng ibang mga gumagawa ng mga proyekto po natin, ina-apply lang nila kung ano yung mga basis, yung mga na-experience nila doon sa panibagong structures na itatayo. Hindi po ganoon mga kasibil.
Now, meron po tayo mga iba't ibang consideration bago itayo ang mga projects. Katulad na lang po ng soil investigation report and hydrologic test. Now, isa po yan sa mga pinagbabatayan natin ng ating mga structural analysis bago itayo ang isang struktura. No, marami pa po yung mga dead load computation po natin, life load computation, including the wind load. Yan ang isa sa mga tinitingnan ng mga structural engineers sa pag-a-analyze at pagdidisenyo ng ating mga gusali. Sa pamamagitan po ng building permit, nasasahala yung mga design po natin, yung mga standards and codes po natin na dapat ina-apply sa pagpapatayo ng ating mga gusali. Pangatlong kahalagahan po ng pagkuha ng building permit ay ang pagsunod sa zoning and land use. Sinisigurado po na ang proyekto ay akma sa local na zoning or ordinance ng isang municipality o isang lugar. Halimbawa po, ang gusali po na ipapatayo natin ay may kanya-kanyang classification. Maaari ito ay residential, commercial, industrial. Sa pamamagitan po ng building permit, pinoprotektahan ang komunidad laban sa hindi angkop na paggamit ng lupa. Para pa hindi tayo magkamali sa itatayo nating structures doon sa specific area. Kasi may kanya-kanya po yung land use and zoning area. Pang-apat po na kahalagahan ng pagkuha ng building permit ay ang protection ito sa may-ari. Ang building permit ay nagsisilbing legal protection para sa may-ari laban sa mga reklamo o demolisyon. Lalo na kung yung mga kapitbahay po natin ay magrereklamo sapagkat sila ay naaabala sa mga construction project na ginagawa po natin. Ang building permit ang nagsisilbing pananggalang po natin laban sa mga reklamo sa mga nakapaligid po sa ating construction project. Ito ay nagbibigay ng record at dokumento na magagamit sa pagbebenta, pagpapaupa o pagre-rehistro ng ari-arian. Diyan po din ginagamit ang ating mga building permit. Panglima at panghuli pong kahalagahan ng pagkuha ng building permit ay ang pagkaiwas sa multa at legal na problema. According sa ating batas o sa PD 1096 o ating National Building Code of the Philippines, importante po na kumukuha tayo ng building permit sapagkat kung hindi po tayo kukuha, maaari po itong magresulta sa mga multa. From 10,000 to 50,000 na multa ang nakalagay po sa ating batas. Hindi lang yon, maaaring mahantong po ito sa pagkakakulong o demolisyon ng ating mga istruktura kahit po ito ay nakatayo na. Kaya po, ina-advise po natin na bago magsimula ang ating mga construction project, tiyakin po natin na makakakuha po tayo ng building permit sa ating mga municipal, engineering office o city hall. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway may nakuha po tayong kaalaman patungkol sa kahalagahan ng pagkuha ng building permit dito sa Pilipinas. Magandang gabi.